Mapagpalang araw po sa inyo lahat. Pagbati mula sa inyong kapatid, kaibigan, Brother Yeng. Sa araw na ito, ang ating devotional ay mayroong pamagat na truly sanctified, feel unworthy. Ang ating Bible verse ay ating mababasa sa aklat ng Daniel chapter 9 verse 18. Ganito po ang ating mababasa. We do not present our supplications before thee for our righteousness, but for thy great mercies. Tatlong bagay ang ating pong tutunghayan sa ating pong pagtatalakay ng ating devotional sa araw na ito. Una, the truly sanctified has the spirit of humility. Paano nga ba nagkakaroon o nagpapasimula ang kapakumbabaan sa buhay ng isang individual? Isang individual na naalipin ng kasalanan. Kapag tayo po ay maglalaan sa pag-aaral ng salita ng Diyos, sa pagkukontemplate ng Kanya pong mga ginawa, ginagawa at gagawin pa sa ating pong buhay, kapag ating pong pagtutuunan ng pansin at tayo po ay magkakaroon ng malapitang pakikipagrelasyon sa Diyos, the more na ating pong makikita mga kapatid ang kahangahangang pag-ibig ng ating buhay na Diyos sa atin. At the more na ating pong nakikita yung pag-ibig po na iyon, the more natin nakikita mga kapatid ang ating pong pagiging unworthy sa pag-ibig na iyon. Ano ba ako? Sino ba ako para tumanggap ng ganong uri ng atensyon mula sa isang Diyos? Sino ba ako? Ano ba ako para tumanggap ng ganong uri ng pabor galing sa aking Diyos? At habang ating pong napagtatanto mga kapatid, mga kaibigan, yung ating pong pagiging unworthy sa harapan ng isang Diyos, damor natin na-appreciate ang pag-ibig ng Diyos at ang kanyang ginawa at kanyang ginagawa at gagawin para sa atin. At the more na nangyayari po iyon sa ating pong buhay mga kapatid, the more na magkakaroon po ng kapakumbabaan sa ating pong buhay. Sapagkat ating pong nakikita na maliban sa Diyos wala ako. Ating nakikita na maliban sa Diyos hindi ko matatanggap, hindi ko matatamo ang mga bagay na natatamo ko ngayon. Maglalagay sa atin na mag-submit sa ating pong buhay na Diyos. Panginoon, hindi ko ito kaya. Panginoon, maraming salamat. Hindi ako karapat-dapat, pero mahal mo ako. Hindi ako karapat-dapat, pero ginawa mo ito para sa akin. Salamat po ng marami. Pangalawa, ang kanilang pag-asa ay kay Kristo lamang. Ang tunay na sinasanctify ng ating pong buhay na Diyos ay walang ibang pinaghuhugutang pag-asa kung hindi ang ating Panginoong Hesus lamang. Hindi natin inilalagay ang ating pag-asa sa ating asawa, sa ating anak, sa mga leader ng ating simbahan o kung kani-kaninong mga tao sapagkat ang mga tao pong iyan, they fail. Katulad na lang po natin, we fail mga kapatid. Kapag ating ilagak ang ating pag-asa sa mga nag-fail na mga individual, madi-discourage tayo, madi-disappoint tayo. Ilagak natin ang ating pong pag-asa sa ating pong Panginoong Hesus. Ang ating Panginoong Hesus, He never fails. He never fails. At kung ano po yung pinangako niya, gagawin niya. Kung ano po ang sinabi po niya, gagawin po niya. Mayroon pong isang salita ang ating pong buhay na Diyos. At tayo po ay makakasigurado mga kapatid na kapag tayo po ay maglaan ng ating pag-asa sa ating Panginoong Diyos, siguradong matibay yung ating pong pag-asa sapagkat ang ating pong pinaghuhugutan ng pag-asa ay ang ating pong Diyos, ang ating Panginoon na namatay para po sa atin. Ilagak natin ang ating pag-asa sa kanyang mga kamay, sa kanyang mga pangako, sa kanyang salita. At kapag mangyari po iyon mga kapatid, walang anumang bagay sa mundong ito na makapagpapahina sa ating pananampalataya, na makapagpapaalis sa atin sa kamay ng ating pong buhay na Diyos, makapagpapabagsak sa ating pong pag-asa, sapagkat ang pag-asa natin ay naandun sa Diyos. Ibig sabihin po nun mga kapatid, ang ating pag-asa ay eternal. Dahil ang ating pong pinanghugutan ay eternal. Ito, nagre-record si Papa. Patapos na si Papa. Pangatlo, the truly sanctified keep God's commandments. Ang binabanal po, binabago ng ating pong buhay na Diyos ay masunurin mga kapatid. Hindi po nagiging lisensya ang pagiging ligtas natin o yung kaligtasan ating natamumula sa Diyos, yung biyaya ng ating pinanampalatayan para po tayo ay hindi na sumunod. Actually mga kapatid, ito po ang nagbibigay sa atin na lalong maging masunurin yung pribilehiyo na ating natanggap, yung pong pag-ibig na ating natanggap sa Diyos, yung biyaya na ating natanggap sa Diyos. Ito po'y magdudulot sa atin na lalong maging masunurin
Di po baga, aalamin natin yung mga bagay na gusto ng ating pong Diyos. Wow, Panginoong Diyos, thank you so much sa iyong pag-ibig. Thank you so much sa iyong ginawa para sa akin. Ano po ba yung mga bagay na gusto mo na gagawin ko at ginagawa natin? Hindi po tayo nagiging masuwayin sa Diyos, lalo tayong nagiging masunurin sa Diyos. At ito po isa sa mga palatandaan, mga kapatid, na ang isang individual ay binabanal ng ating pong buhay na Diyos kapag siya po ay mayroong pagpapakumbaba, kapag siya po ay mayroong pag-asa sa ating Panginoong Hesus, at kapag masunurin sa ating pong buhay na Diyos. Nais mo ba, kapatid, kaibigan ko, na ang buhay natin ay magkaroon ng tunay na pagbabago? Karoon po tayo ng kapakumbabaan sa ating buhay na Diyos. Ilagak natin ang ating pag-asa sa ating Panginoong Diyos. Sumunod tayo sa Kanya. Kung ito po ang inyong nais, mga kapatid ko, tayo po ay manalangin. Mapagpala namin Diyos, tulungan niyo po kami nawa na ang aming pong buhay ay tunay na mabago sa inyong pong biyaya, sa inyong pag-ibig. Maglaga kami ng lahat ng aming pong atensyon, pananampalataya at panahon sa inyong pong mga pangako, sa inyong pong salita, at kami magkaroon ng pag-asa sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.